po natin yan ngayong hapon na ito, talaga pong malalaman natin sa ating guest kung ano po, kung bakit para sa kanya ang topic ay change and renewed. Sige po, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Pakilala po natin, from Baclaran, Parañaque, si Pastor Jesus de los Reyes. Ayan. Hello, hello. Welcome po, Pastor Jesus. Kami po ay nalulugod at kami po ay inyong pinaunlakan. Bagamat umuulan, ay tuloy ang daily life sharing. Amen. Maraming pong salamat. Ayan. Sige po, Pastor Jesus, kayo po ay magpakilala sa ating mga kaabid kaabangers. Sige Ako po si Pastor Jesus de los Reyes. At nasisiyahan po ako at natunay na ako ay naging kabahagi ng programang ito. At tunay nga na dinadalangin ko sa Diyos na ang gawain ito ay maging isang pagpapala sa bawat isa sa atin. At sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng bagong antas ng level ng ating kaalaman at karunungan base sa biblical na kaparaanan. Amen. At ito'y magtitibay sa atin ng malalim na relasyon sa Panginoon. At ito'y magbibigay sa atin ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Yun lamang po. Amen. Pastor Jesus, bago tayo pumalaot sa ating pag-uusapan, sa inyong topic, para sa inyo po, ano po ba para sa inyo ang change and renewed? Dahil ito po ang pinili ninyong topic. Para sa akin, ito isang napaka-importante. Sa biblical na kaparaan ng salita ng Diyos, ang sinamang nakipagkaisa kay Kristo Jesus ay bago ng nilalang. Mm-hmm. Ang lahat ng lumang bagay lumipas na, dumarating na ang bago. Amen. Kailangan natin mag-transform. Mm-hmm. Kailangan natin magbago. Example ko po, yes po. yung kitikiti, mm-hmm. pag ito'y napunta sa maduming tubig, nagtatransform siya ng tinatawag doon na lamok. Lamok na. Lamok na siya. Hindi na siya kitikiti. Oo. Yung koko naman, nauud, gagapang yan, pupunta sa puno at magsasapot. Pag siya'y nagsapot siya, mga ilang araw, mga ilang buwan, nawasak na yun, nasira yung sapot. Ang labas nun ay butterfly na siya. Paru-paro. Paru-paro na siya. Ngayon tayo dapat ganun din. No? Kailangan matransform tayo, ma-change, and renewed. Ayan. Hallelujah. Kaya pala. So, there is something na hahalukayin natin kay Pastor Jesus na there is a change and renewed sa buhay niya. Ano kaya yon? Sige po, mga kaabangers, atin pong samahan niyo ko sa halukay. Ano ba itong change and renewed kay Pastor? Ang sabi po ni Sis Sally Montehermoso, change hubarin ang lumang kasuotan. At ang renewed naman, isuot ang bagong kasuotan. Wow. Sige. Ano pa po kaya? Hallelujah. Alam niyo po, Pastor, meron lang ako nabasa na sa Genesis 45 verse 4 and 5. Mm-hmm. Ito po ang sinasabi. Then Joseph said to his brother, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother, Joseph, the one you sold into Egypt." Pastor, kung ating pong babalikan, there is something changing of hearts and renewing of mind. Ang nangyari kay Joseph, na instead nung makita niya po, kung mababalikan natin ang Genesis, kung makikita po natin dito, na instead of pagganti, revenge, dahil siya ay pinagbili. Kaya nga, ipinamukha niya na ako ang ibinenta nyo. Ngunit, there is something intervene of the Lord, of the Holy Spirit. Amen.
Kasi nang makita niya is awa. Uh-huh. Kasi yung pala, there is a plan of the Lord ahead of time. Amen. Kaya pinangyari yon. So nung makita niyo, there is a change of heart, renewing of mind, na pag-ibig pala at ang plano ng Diyos ang nangibabaw. Uh-huh. Kaya, huwag kayong matakot. Ako ang inyong kapatid. Uh-huh. Ako si Joseph. Uh-huh. So, doon ko napinsan, sumagi lang sa isipan ko yung topic nyo. Uh-huh. That Joseph changed from, ito yung sinasabing, from sour to orange. Diba? Hindi na asim ang iisipin, kundi tamis na. Amen. Kaya sabi ko, ito yun. Ito yung iniisip na, ito yung topic ni Pastor siguro. Kaya yung ang tawag dito, yung iniisip na maghiganti, pero nagbago, it is because of love. It is because of the purpose of the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So sige nga po, Pastor, umpisahan po natin, bago tayo pumalaot, halukayin na natin ang inyong istorya. Sige. Ngayon po, pakilala po kayo, Pastor. Sino po kayo? Saan po kayo nakatira? Sino po ang inyong magulang? Ayan po. Sige po, kwento nyo po. Sabi rin po, father's name is Felipe de los Reyes. Felipe de los Reyes. And mother's name is Perlecita de los Reyes. Amen. I have 9 siblings. Wow. My parents' income resources before, when they are still alive, was my father pension because he was a soldier. Soldier. Back when my siblings are still young, but now my parents are with our Lord God. Ibig sabihin, way back when it was elementary, na po sige ako. po, sige po. I study at Bagong Diwa Elementary School, Zamora, Pandacan, Manila. Oo. During my Manila boys po kayo, ha? During my years of experience, I was to take to my Jesus, to take my classes, master. I was a victim of bullying. Bullying. Bakit po, Pastor? Ano po ba? Bakit kayo nabubuli? Ano po bang ano? Kasi kaya ako nabubuli, kasi masyado kong mahiyain. Mahiyain. Hindi ako gaano nakikihalubilo, hindi ako gaano nakikisama. Nasa isang tabi lang ako. Kaya ako nabubuli. Yung pangangatawan niyo po? Kasi hindi nabubuli yung mga malalaki katawan eh. Oo nga. Yung katawan ko naman ay medyo slim ako noon, medyo payat ako ng konti. Oo, kasi nung ako ay pinanganak ng aking ina, may istorya sa akin, ay 7 months lang ako, nagkasakit na ako. Nang ano po? Nagkaroon ako ng sakit-taketong, no? Ng panahon yun. Hindi, ano po, yung para bang yung, ano ba yung tawag nun? Yung para bang bulutong. Bulutong tubig. Di ketong pala, bulutong tubig. Okay. Sige po. Bulutong tubig, magmula ulugan talampakan. 7th month lang ako. Ngayon sabi sa akin ng nanay ko, dami ko na rin mga nana, hindi na ako na mabubuhay pa. Kaya ginawa, ng nanay ko, kaya pinangalan akong Jesus Dahil sa araw na yon, pesta yun ng Santo Niño. Inalay niya ako siguro sa Santo Niño para lang ako mabuhay. Kaya inoffer sa akin ang pangalan ko ay Jesus. Kaya lang, may purpose ang Panginoon nagkaroon naman ako ng pagkakataon mabuhay, kaya lang masakitin ako nung ako yung bata pa. Kaya payat ako noon Kaya nabubuling ako sa eskwela. Kayo po ba nung nasa elementary grades, kayo po ba ang tawag dito, kayo po ba ay achiever?
kayo po ba ay top sa klase? Ibig sabihin, matalino. Hindi naman, middle grade lang naman ako, no? Kasi nga, hindi ako nagpipreside, hindi ako nagsasalita, dahil nga, matakutin ako at mahihayin pa. Ano ko na lang doon pagdating doon sa test. Sa test na lang. May sinabi naman. Oo, may sinabi naman. Yun. Pero pagdating doon sa magpipreside ka, Oo. mag-ano ka, hindi ko magawa. Hindi kayo nagpa-participate. Hindi ako nagpa-participate sa ganong klaseng event, pero mahilig ako sa sport. Sa sport. Oo. Ano po yun? Mahilig ako sa sport, sa bicycle, o kaya naman sa running, sa basketball. So, naging player po kayo ng elementary? Yung elementary, ay naging player kami, kaya lang, dahil sa kamusmusan, may kasama pa rin laro. No? Hindi pa rin talaga na i-involve talaga na ano ko talaga yung pagsisiri sa pagbabasketball, running, ganun. Pero at least, na de-develop ako sa ganong klase. Nagdahan-dahan ako na nakakaroon ng, nawawala yung pagkahiya ko, nawawala yung nade-develop naman. Dahil na-involved ako sa sport nung ako ay elementary pa lang. Nung elementary po, kayo po ba ay naging sumali dun sa Cub Scout, Boy Scout? Nung elementary ako, O school activities? sa school activities, medyo sumali naman ako. Kaya nga, dahil sa nga hindi nga ako ganong epektibo, Oo. kaya ang nangyari sa akin ay medyo mahiyain. Medyo bisang pag nabubuling na ako, bisang bumabackup ako. Ayoko na. Oo. Kinabahan na. ako, ayoko na. Pastor, nasabi nyo kanina, kayo ay siyam na magkakapatid. Siyam po kami magkakapatid. Masipag po ang tatay nyo. Masipag talaga. Wala po bang ilaw noon? May ilaw naman, kaya lang, pagdating sa gabi, brown out. Maayos naman po yung kabuhayan nyo. Napag-aral naman. Ang aking father, Kasi ang dami. ang aking father po, kung tutuusin, since 1960, nagtatrabaho siya sa novelties crop sa Pandakan. Ito ay isang pagawa nito ng mga shell. Mga shell. Shellfish, ante. Yung Yung kapis? mga kapis. Oo, yan. Tapos mga Basket. plato, kutsara, lahat yung Ba? puro shell. puro Tapos shell. yung mga mesa, shell. Oo. After that, mga 1961, 62, nagsarado yung company. Nagsara. Kasi yung father ko, isa siyang manager doon. Oo. Ang kanyang amo ay isang Israel. Jew. Israel. Okay. So, maraming pagkain sa Oo. sa hapagkainan nyo. Oo, Hindi maraming nag-aagawan. Hindi nag-aagawan. Okay. Kaya lang, yung nawalan ng trabaho, ang sabi ng Jew, ay ganito, kunin mo na ako nung gusto mong machine Oo. para magkaroon ka ng business. Ah. Ginawa ng father ko, kinuha niya yung mga machine, dinala ngayon sa bahay. Nagtayo ngayon siya ng small factory sa loob ng aming bahay, sa ilalim. Kasi up and down yung bahay namin. Oo. Naging businessman yung father ko. Kumikita naman. Kumikita naman dahil nga siya yung marami siyang mga connection Oo. kung saan niya binabaksak yung kanyang mga produkto. Ba? Kasi isa siyang manager kasi siya. Ngayon, ang aming sinusuplayan sa local ay si Tesoro sa Mabini. Tesoro. Isgera, Mabini. Lahat yun sa Mabini, kami nagsusupply ng mga produkto patungkol sa Shell. Sa Shell. Oo, mga kapis. So, yan po, Pastor, ang bumuhay sa inyo. Iyon ang bumuhay sa amin. Ang nanay niyo naman po, ano po ang may Housewife trabaho? siya. Housewife. Oo. Natutukan naman po ang lahat. Hindi gaano natututukan lahat dahil nga ang father ko ay pumupunta ng Zamboanga, bibili ng raw material, tapos babalik ulit sa Maynila. Pagkatapos meron po siyang kasosyong Japanese, tapos noon, Japanese po yun ay ini-export niya yung MOP. Yung MOP, ibig sabihin yun po, yung pinag-alalagyan ng perlas na MOP. Ginagawa po yung plate. Na parang yung pinggan.
Pinakaganon na oo. shell. O na Shell MOP. Oo nga po, Yun po, nakakita ko yun. ine-export po yun sa Japan. Sa Japan naman. Dumating ng panahon, nagkasira po sila, nagkahiwalay, nawala. Ngayon po, Pastor, pang-ilan po kayo sa magkakapatid? Paglima po ako. Pang-5. Oo. Na parang gitna yan, no? Parang gitna. Ay, ilan naman po ang lalaki at ilang babae? Ang lalaki, 6, babae, bali, 3. Tatlo. Mm. Mhm. At kayo po, doon sa pagiging gitna, kayo po ba nagkakaroon ng away-away din? Kakaroon din po ng O, away-away. normal lang, ano? Oo. Kasi ang nangyayari, yan nagkakainggitan. Inggitan. Oo. Nung pong ang business ay nawala, nagpatuloy pa rin, nagkaroon po ba ng kapalit na pagkakakitaan? Kayo po ba napag-aral din? Napag-aral naman po, kaya lang, yung iba natigil. Natigil po. Yung aking kapatid na babae, ay teacher po siya. Kaya lang, ang nangyari, hindi natapos. Ilang unit na lang. Hindi natapos. Dahil nga yung company ng trabaho, ng business, ay na-bankruptcy. Bumagsak po. Bumagsak. Ako naman po, ay nangyari po sa akin, ay nag-independence po ako. Ba? Oo. Working student? Working student po ako. Amen. Ba, masipag kayo. Nag-working student, tatrabaho, tapos, Sige po, Pastor, sandali. Huwag tayong lalaktaw. Pupunta tayo sa high school. sa high school na. Sa high school naman, kasi pagtatrabaho na yung sinasabi mo. Oo. Ngayon, sa high school naman po, saan po kayo nag-high school at kayo po ba ay mayroong experience na hindi malilimutan na gusto nyong ma-share sa amin nung kayo ay high school? Nung high school po ako, ito na ang simula. Diyan po ako natuto sa bisyo. Oh, maaga. Oo, high school. Kasi po sa grupo namin mga kaklase, may nagdadala ng shabu. Mismo doon sa pagkatapos ng klase, pupunta po yun doon sa toilet, tapos magsashabu. Magmamariwana. Marijuana. Magmamariwana siya. Oo, hindi pa po shabu. Wala pa noon. Wala pa yung shabu noon wala pa. Tapos noon, isang kaklase ko naman, MX naman ang tinitake. MX? Oo, Ano po yung MX? Yung parang pampamanid na puti, na para siyang tablets na puti siya, na parang aspirin. Yun naman ay pampamanhid. Pampamanid. Nakita ko po yun, yung salamin po nung school, binasag niya, tapos sinugatan niya yung ganito. Sabi niya, di ako nasasaktan ganyan. Nakikita ko po yun. At kayo rin po ba ay na-impluwensyahan ng mga ganyang... Na-impluwensyahan ako na sinubukan kong mag-take noong marijuana. Marijuana. Mga kaabangers, ito po ay lumang buhay. Hindi po dapat gayahin, mga kabataan. So ito'y kwento, lumang kwento. Lumang kwento. Ayan. High school po ay maaga na po si Pastor na impluwensyahan. Kaya talaga pong, Pastor, dapat talaga ang ating mga kabataan, ang magulang ay talagang dapat dalahin ang bata sa simbahan. Simbahan. Kasi iyan ang maghuhulma, magtuturo. In spite ng pag-aalaga ng mga magulang, ay napaka-importante ng role ng simbahan. Kaya nga po ang sabi sa Proverbs 22, verse 6, train the child the way it should go. When they grow up, they will not depart from it. Amen. Yan. Kaya, mga magulang, mga kaabanger, sa mga nakikinig po ng daily life sharing, ito po ang pinaka-importante rito para sa atin. Sa tayong mga magulang, isama po natin ang ating mga anak upang ito ay maturuan ng salita ng Diyos. Dahil napakalaki po ng part ng simbahan para mahulma ang ating mga anak. Ayan. Ito. At Pastor, susunod pong tanong. Doon po sa high school nyo, kayo po ba ay
ay nagkaroon ng, anong tawag dito? Yan. Malapit na. Nagkaroon po ba kayo ng honor again? Kayo po ba ay nagpa-participate na? Kasi sabi nyo, nadi-develop na yung inyong self-esteem doon nung elementary. Kasi nasasali na kayo. Ay, nung high school naman po, nag-improve naman po. Nag-improve naman yung high school ako, lalo na sa PMT, kasi yung panahon ng PMT, yun parang... Yan po yung ROTC. ROTC. Yeah. Na-involve po ako sa ROTC. Pagkatapos po noon, na-involve din po ako sa sa tinatawag na na patungkol sa Mr. Section. Mr. Section? Lahat po ng kabuuan ng Manuel A. Rojas High School, kumuha sila ng Mr. Section. Ano po ba yan, Mr. Section? Yan po yung mga gopings nung... Mga magagandang lalaki, Yun! magagandang babae. So, ibig sabihin, Pastor, kayo ay nabibilang sa mga magagandang lalaki ng panahon na yun, Panahon na yun. Wow! Amen. Ngayon, ang kabuuan po noon, Mr. Section, nilaban po kami sa lahat ng section ng school, ng 3rd year to 4th year. Nilaban kong gano'n. Kaya lang, ang nangyari, isang teacher lang ang hindi po sa akin. Dahil nga yung principal. Pero yung assistant principal, pangalawa lang ako. Pangalawa lang ako. Pastor, kasi nung high school na yan, nasabi mo, diyan nagsimula na ikaw ay na-impluensya ng masamang mga gawain. So ito po ba ay naka-apekto sa inyong pag-aaral? Ito po ba ay kaya ka hindi nanalo ng Mr. Section? Baka po alam ng principal kung ano ginagawa niyo. Medyo siguro kasi nga naka-apekto siya sa akin. Sa ganong klase, natuto kong manigarilyo, natuto kong uminom, natuto rin ako ng mag-take ng marijuana. Naka-apekto rin to sa akin. Kasi hindi lang kasi yung kagupuhan ng kinakount dyan Pastor. Meron niya mga academic achievement. Meron. Plus yan May plus, hindi pwedeng ganda lalaki lang. Mamaya, wala naman ito. Paano maging... Kaya medyo, nung high school ako, talaga naman na medyo may kalokohan. Tapos, bumagsak ako sa isang subject ko. Bumagsak ako sa composition literature. Bumagsak ako. Tapos nag-take lang uli ako ng panibago para lang ako makagraduate. High school? Bumagsak ako ng 3rd year. Hindi ba yan nung panahon na yun nahihilot? Dumarating yung magulang, di ba? Meron po mga kabangers. Naranasan nyo ba to na yung pang tagilid kayo nung high school sa subject? At yan pinatatawag ang magulang. Tapos yan, ang magulang hinihilot. Ayan. Kaya po mga kabangers, hello. Yung pong ating pag-aaral ay bigyan ng focus. Ayan. Para naman hindi na tayo babalik pa. Kasi ano po yan Pastor? Summer job yan. Summer job. Masasayang ang oras mo. Sasayang oras ko. Imbis na ikaw ay nagbabakasyon, ando ka sa school. Mapasok ako. Sa composition, literature. Baksak ako. Ilan? Isang subject. Amen. Mapasok ako sa 4th year, mapasok ako sa 3rd year. Wow. Kakahiya po yun, di ba? Nakakahiya. Doon ka, makakantsawan ka noon. Kinakantsawan. May back subject ka. May back subject ako. Na-influensyahan talaga. Ito, Pastor. Dahil dun sa pagiging high school mo, nagsisimula na yung mga drugs na influence. Napasama ka ba? Kasi nung panahon na yan, usong-uso ang fraternity. Yung kapanahonan noon, hindi ako napasama sa fraternity. Kaya lang, napasama naman ako sa grouping ng barkada. Barkada naman. Yung barkada bang yan, nasa maayos o
i-impluwensya ka ng bad group. Bad group. Bad group. Bad group. Yan. Sa barkada. Lagot. Oo. Hanggang 4th year yan? Kasama Hanggang mo? 4th year. Barkada 3rd year to 4th year. O, paano yan? May bag subject ka na nga. Tapos napasama ka pa ngayon sa mga bad influence. Pumasa ka ba? Pumasa naman ako dahil sa isang babae. Isang babae? Kasi yung babae sa klase may gusto sa akin. Oh. Sabi sa akin ng teacher, pag hindi ka gumawa ng assignment mo, babaksa ka. Oh, anong nangyari? Ang ginawa ng babae, dahil siya may gusto, siya gumawa ng assignment ko. Tapos ipinasa ngayon niya sa teacher. Wow. Ang nangyari, pumasa ako. Pumasa, Pero ha? akala ng teacher, Ikaw ang gumawa. ako ang gumawa. I mean, kilala niyo pa po ba yun? Kung sino? Si Teresita. Teresita, hello po. Salamat po daw, sabi ni Pastor Jesus. At siya'y pumasa. At ito, anong oras na po ba? Sa 3:00 pa natin. Pero, andito na tayo. Tanong ko na sa inyo. Si Teresita po ba ay nagkaroon kayo ng relationship? Ginamit ko lang siya. Naku! Mga kaabangers. Si Pastor Jesus, high school pa lang manggagamit na. Ginamit ko lang. Ano, Pastor Jesus, napakagaling mo manggamit na pumapasa ka. Hindi po nagkaroon ng MU, hindi niya gusto. Ginamit lang. Ayan. Amen. O, ibig sabihin, kayo po ay, anong tawag dito? Guwapo. Ng panahon na yan. Panahon na yan. Oo, dahil bakas din naman po sa inyo na kayo magandang lalaki. Ano po, sa ilong pa lang parang Amerikano na kayo Amen. So, ngayon po, mababasa lang po tayo kung ano yung kino-comments ng mga kaabangers natin. Sige, tignan natin. Sabi po ni Sis Jonalyn, ito po, nakatira sa Amerika. From California, bagsak po kayo sa literature. Hindi po kayo mahusay gumawa ng love letters. Gaya ni Pastor Walter. Or poem. Gaya ni Brother Samuel. Ayan. Sister Janelyn, meron siyang tagagawa ngayon. Yung kanyang si Teresita. Ayan, kaya siya pumasa. Amen. Ano pa po kaya? Teka ba, magbabasa pa tayo. Ayan. Sabi po ni si Sally Montehermoso, nakakagalak po sa puso kasi imbis na ma-burden, pakiramdam ko po, it's a privilege na makipag-work at study at the same time. Natutong masustain ang sarili at magbatak. Ito po yung kanina, yung kayo ay nag-working student. Working student. Opo. Kaya ito, Pastor, ngayon naman, dadako tayo sa college. So, in short, kayo nakapasa ng high school. Walang problema. Walang problema. Kayo po ba, nung graduation, nasamahan ng magulang? Hindi po ako umatin ng graduation. Oo. High school, hindi. At bakit? Kasi po, kaya hindi po ako umatin, kasi nahihiya ako Akala ko pa na-develop na yung self-esteem. Nahihiya ako, yung grade ko bababa. Pag graduation po, hindi na tinitignan Pagka gagraduate ka, hindi na po kailangan ang grades. Oo nga. Gagraduate ka Gagraduate nga ako, pero sabi ko, gumraduate lang ako dahil nang gamit lang ako. Para pag tutusin, nandaya ako. Para bang... Paano po? Anong sabi ng magulang mo? Bakit hindi ka sasampa? Ang nangyari, hindi ko sinabi sa magulang ko. Sinabi ko lang, graduation ko lang. Pinabayaan ko. Kinuha ko lang yung card ko, diploma ko, doon sa bahay ng teacher ko. Yun na lang. Ganun lang. Oo. Hindi mo lang naranasan yun. Pastor, kasi po, ang high school po, ang sabi po, ito ang pinakamasaya, totoo. magandang panahon Totoo. na dumarating sa atin. Oo. Pero hindi nyo ginrab yung graduation na yun. Hindi ko ginarap yung graduation. Naku. Yung panahon noon.
Saan naman nakangiti nakaakyat ng stage ang inyong ina o ama? Hindi. Kasi po, ang Hindi. father ko, sa kapanahon na noon, wala siya. Wala. Pero ang nanay niyo? Housewife lang po siya sa Oo, bahay. nandun hindi niyo siya. pinasampa. Hindi ko siya pinaano. Hindi ako na naglagay na hindi ako umato sa stage Oo. para kumuha yung diploma, hindi ako umatin. Mm. Yung panahon noon. Nung panahon na yan, talaga namang dahil nahiya kayo. Nahiya ako. Mga kaabangers, sa mga nakikinig na kabataan, huwag mahiya kasi graduate na eh. Ito yung panahon na para mabigyan natin ng ngiti ang ating mga magulang. Talagang nag-try tayo. Kasi po, Pastor, hindi po pare-parehas ang level ng tao. Oo. Yung ikaw ay makapasa, ang ibig sabihin nun, ay gumagapang ka kahit pa konti-konti na hindi dapat ikahiya. Mga kaabangers, mga kabataan na nakikinig, ito pong ating mga naririnig ay nawa ay makapulot tayo ng aral sa kwento ni Pastor Jesus. Bigyan po natin ng ngiti ang ating mga magulang. Huwag pong mahiya na sabihin, ito lang ang kaya ko eh. So, ang ating pong magulang ay nandiyan sa tabi upang tumulong, upang tayo ay makatayo, magkaroon ng confidence sa ating sarili. Gawin po natin ang ating magulang ay isang maging kaibigan na sa lahat ng oras, kaya nga tinawag na magulang, laging nandyan, ready to help. Ayan. Amen. So, Pastor, ngayon, tayo naman ay dadako. Eto, relasyon ng high school, wala. Meron? Meron! Yan. Gusto ko yan eh. Yan ang inaantay natin. Mag-aalas 3 na. Aagahan natin. Mukhang marami to. High school. Si Teresita, hindi nyo naging karelasyon. Meron po, ilan? Bali sila ay 2 po sila. 2? Anong year po kayo nagkaroon ng? 3rd year and 4th year. Nagkaroon kayo ng MU. Nagkaroon ako ng girlfriend. 3rd year and 4th year. Girlfriend na. Girlfriend po. Amen. Oo. So, yan po, 3rd year, yan po ay maganda, for sure. Oo. Yun. Talaga naman po. Mga kaabangers, kasi po, si Pastor, pag makikita niyo po, bababakas niyo po sa personal, yung meron siyang dating. Yung parang, ikaw iba. Yung, kasi nasali ka na doon sa Mr. Section eh. So, ibig sabihin nun, ikaw guwapo ng kabataan. Sabi nga, aaminin niyo po ba yun? kasi sabi nga ng mother ko, bakit di ka mag-artista? Oo! Sabi sa akin ng mother ko. Oo. Ay, sabi sa akin ng kaklase ng kapatid kong babae, sabi niya, bakit di ka mag-artista? May gusto siya sa akin. No. Kaya lang di ko pinapansin dahil meron na nga akong 2 girlfriend. Gwapo eh. No? Ay, amen. Naman po isa 4th year. Sa 4th year. Isa sa 4th year. Uh-huh. Paano nyo hiniwalayan yung 4th year? Ibig sabihin, sabay silang 2, may 3rd year, meron 4th year. May 3rd year, may 4th year. Oo. Aba, mukhang matinig kayo Teka po. Kasi, pagsabay, hindi po ba nagkakabukuhan? Kasi po, siya yung isa nasa annex, yung isa naman nasa main. Na magkahiwalay na school. Parehong Manuel A. Rojas High School. Pero annex yung isa at Annex isa ang yung isa. main. Oo. Meron po akong makakakita sa inyo niyan. Wala po ba nakakita? Nagsumbong? Medyo nakakalata siya. Oo. Pero, ang nangyari, itong si Evelyn, siniresearch niya kung sino yung babae nasa main. Hinahanap niya si Chato, si Rosario, kung anong section. Oo, kung anong section. Ito naman si Rosario, nakakalata rin siya, hinahanap naman yung sa annex.
Si Evelyn. Emotion. Naghahanapan parehas. Naghahanap Sino? ang parehas. Mm-mm. Tapos yung mga ibang babae naman, pag mayroong nakilala na ka-eskwela ni Evelyn, nagkakagusto rin sa akin. Mm-mm. Kaya, Magulo. paano magulo? Magulo. Magulo siya. Hindi, kayo. Sa akin, magulo ko. Pero at least lahat yun ay parang Pastime? pastime lang. Hindi talaga serious. Kabataan lang. Kabataan Dala lang. ng kabataan. Dala lang ng kabataan. Ba. Sige. Dala ng kabataan, aakyat tayo ng isang step. Magka-college tayo ngayon. Oo, sige. Sige. Itong college na to, ngayon, saan po kayo nagkolehiyo? Kwento po nyo, meron po ba kayong mga experience na hindi malimutan ng kolehiyo? Ayan, ano po ba kayo? Kayo po ba ay na-develop na yung self-esteem nyo nung college? Kasi, di ba po, level by level, nahihiya, konting hiya, ay yung iba, alam na gagawin eh. Alam na gagawin. So, kayo, nawala po ba yon nung college? Nawala naman. Kaya lang, ang nangyari, nag-aral po ako sa TUP, Technical University of the Philippines. Yan, sa Maynila. Sa Maynila, ang aking pong course ay IT. IT. Industrial Technician. Mm. Sa panahon noon, ako'y nagtatrabaho, tapos din ako ay nag-aaral. Wow. Sinabay ko po sila. Hindi na po kaya na magulang? Hindi na po kaya kasi ng magulang ko, nag-working student po ako. Wow, ang Sa galing niyo po. panahon noon. Ang aking shift ay per shift ako. Gusto ko laging per shift. Uwi ako ng 1:30. Pagkatapos ng alas 2, papasok na ako. Papasok na. Uwi ako gabi na. Yun po ang trabaho ko araw-araw. Bakit po kaya hindi na po sapat yung trabaho ni tatay Hindi na po sapat. na masupport? Kasi ang dami niyo, ano? Ang dami po namin. Ang dami. Siyam po kami. Ilan po ang nag-working student sa magkakapatid? At Ah, nakatapos po din po ba sila? Yung isa si Teresita, nag-working student siya. Kasi dati pinag-aaral ko siya, tapos yung pinag-aaral ko siya, bigla na lang po ang company nag-shutdown, nawala. Ang nangyari, natigil siya sa pag-aaral kasi ako nagsusupport. Pero, nag-working din po siya. Siya na yung nag-support sa sarili niya. Saan po kayo nagtatrabaho nun? Sa May Bunga Pasig Stanford Microsystem Incorporated Semiconductor. Wow. Alam ko yan, Pastor, kasi taga-riyan ako eh. Malapit sa amin yung Stanford. At katunayan, si sister natin, nandito kanina eh, si Yolanda Hiao, siya po ay nagtatrabaho doon. Sa Stanford, naalala ko, siya yung gumagawa ng chips. Gumagawa po siya. Oo, Yolanda Hiao. Andiyan po siya eh. Mamaya siguro, pupunta siya dito. Wow. Sis Yolanda Hiao. Andito po si Engineer Jesus sa Stanford. Ayan. Nakikita niyo mo siya. Mamaya lang. Andito, pumasok ka rito. Amen. Makikita ko siya. Tatanong ko anong IC siya. Working student po kayo. Sipag nyo, ha? Buti po, natanggap kayo agad. Anong year kayo natanggap doon? Bali, years of... Anong tawag dito? 25 years old. 25 years old. Oo. Bali, 23, 24, pagdating ng 25, doon ako na permanent sa trabaho ko. Nung pagsampan nyo doon, nung unang apply nyo po doon sa Stanford, kayo ay 23. Oo. At ano posisyon nyo nun? Assistant mechanic. Assistant mechanic. Assistant mechanic. Malaki na po sweldo nun. Malaki na po sweldo nun. Malaki na sweldo nun. Oo, kasi ano yan eh. Yung aking sister, ganun din po. Doon po siya sa office, sa accounting department. At maayos na yung sweldo eh. Maayos na sweldo talaga. Kaya lang po, etong ngayon, doon po sa
paglakad ng panahon, 23, 24, 25. 25, naging regular kayo. Naging regular ako. Oo. So, lalong lumaki sweldo nyo. Lalo nung lumaki yung sweldo ko. Teka po, balik ulit tayo sa college. Ito pong 20 tayo, kasi working student kayo. Oo. Kailan po kayo natapos? Anong edad? Edad ko nung natapos ako 4 years, bali 26 years old. 26. To 25, na-regular kayo. 26, nakagraduate kayo. Oo. So, nung nakagraduate po kayo, teka muna, pasok uli natin ang MU. Kasi college days na to eh. Oo. Eh, dito pumapasok yung mga relasyon dito eh. Oo. So, nagkaroon po ba kayo ng MU o girlfriend nung college? Nung college, hindi ako nagkaroon ng relasyon. Ba, hindi. Pero nagkaroon akong relasyon sa trabaho. Sa trabaho ka nagkaroon ng relasyon. Oo, sa trabaho. Doon ka nakakuha ng Oo. iibigin. Iibigin. Ito po ba ay solo o merong dalawa o tatlo? Kung tutuusin, ano sila? Dalawa. Dalawa. Oh, Sa trabaho? O, isa sa accounting, guro, kilala niya yun eh. Ano po? Kilala niya yun sa accounting. Oo, kilala ng ate ko Ang yan. pangalan ay Ana Samonte. Lagot. Lagot ka sa asawa mo. Mrs., ito po ay lumang buhay. Lumang buhay lang po ito. Napapagkwentuhan lang. Ayan. Ayan. Pastor, so paano niyo po na-handle yan na dalawa? Hindi lang po nabisto. Kasi po, nung high school, naghahanapan eh. Oo. Meron ng feelings na merong silang kaagaw. Oo. Ngayon, ano po nangyari nung dito sa trabaho nyo? Meron po bang ganon? Ang nangyayari, nagseselos. Nagsiselos. Oo. Nabuko po ba? Hindi naman nabuko, kaya lang, pinapalabas Ramdam din. ko lang na kapatid ko yun eh. Magulo yung buhay ni Pastor. Kayo, Pastor, eto po kasi dahil nga kayo may itsura, nanligaw po ba kayo o sila ang nanligaw? Kasi pag pupunta ako sa department ng accounting, pagpapasok ako doon, tinitignan ko yung kailang mga aircon, no? Centralized air conditioning. Nakikita ko na merong simpatya sa akin yung babae. Sa tingin Ang lang. ginawa niya, sinabi niya doon sa isang kasama sa department, si Rico, uy, mukhang may gusto yata siya si Ana. Ito, Pastor, sandali po. Sis Yoli from Stanford. Yan po yung nagtatrabaho sa Sis Yolanda Hiyaw. Anong IC ka daw? 6 dati. IC6. Oh, IC6. Hanggang IC10 kasi doon eh. Pastor ay, for your information, siya po ay engineer. IC. Oo. Tapos IC6. Sa facilities ako naka-assign. Ayan. Under ako ng facilities department. Hallelujah. Ayan, nakita po, mayroong reunion, mga taga-Stanford dito, sa daily live sharing. Mag-usap kayo mamaya. Ayan, tayo ay magpapatuloy. Pastor, nung nakagraduate po kayo. Sa madalit salita, kayo nakagraduate ng college. Tapos kayo ay na-regular ng 25 years old. Kayo po ba ay lumagay sa tahimik? O paano ka nakaalis dun sa gusot ng dalawa ang karelasyon mo? Kasi kaya ako nakalusot sa relasyon, wala akong pinakasalan sa kanila. Wala. Kasi yung si Ana, nagpaparamdam siya. Pero ang ginawa ko, sabi ko hindi pa ako pwede na mag-settle down. Sabi ko ayoko pa. Yung isa naman, lapit ng ano sa akin. Pero ginawa ko naman,
Pinaasa ko lang. Oo. Ito po, babasa po ulit tayo. Ano po? Pastor, ang sabi po ni si Sally, nakakagalak po sa puso kasi imbis na ito po inabasa ko kanina. Yan, na kayo po ay nag-working student. Ito po ang sabi ni Jaira de los Reyes. Oh, yan. Anak ko. Anak mo to. Oo. Anak mo to, lagot. Oo. Tignan mo sabi ha. Ay, tignan mo sabi. Lagot ka, daddy kay Mami. Hindi alam ha. Hindi alam, ngayon lang to na ano. Oo, na yan. Sis Jaira, ito po ay lumang kwento. Napapagkwentuhan lang. Ano? Anak mo pala. Anak siya. Lagot ka daw pag-uwi kay Mami. Ayan, ito, sino ba? Sabi ni Obencio Aguilar, Pastor, para palang related tayo. From ano yan from Melbourne, Australia. Related daw, parang parehas kayo. Para yung may pagkahambing, ha? Oo, Parehas ka. Parehas. Gwapo. Gwapo rin siya. Parehas tawag dito, Playboy. Playboy. MVP. Meron po kaming tawag dito sa Daily Life Sharing Most Valuable Playboy. Parehas po daw kayo. Ayan. Sabi po ni Edna Bisto. Kilala niyo po na? Hala. Sikat na si Pastor. Kilala niyo po ba? Si? Edna Oo, kilala ko. Bisto. Oo, kilala ko. Sikat ka na raw, Pastor. Dahil ikaw ay na live telecast. All over the world po ito. Grabe. Makikita ka po niyan. Ayan, unang-una, lagot ka, humanda po kayo, Pastor. Mami, ang sabi po ni Jaira, mana sa akin si Daddy. Ano po yung pinagmanahan? Ibig sabihin yung leadership niya, ibig sabihin na wise ba? Hindi Wise. basta-basta na nag-grab. Kailangan mo nang isipin. Wow. Ayun naman pala. Maganda yung pagkamana. Akala ko, mana. Mapaglaro. Ayan po. Ito. Ito po ang aming pastor. Bawal ang gwapo, sabi niya. Ito po, sabi ni Pastor Walter. Brother Sam, kayong tatlo. Ano po? Tayong tatlo ang Playboy? Sabi po si Pastor Walter, bawal po ang gwapo, ang sobrang gwapo. Bawal. Oo, bawal. Kasi po, magulo. Magulo. Magulo yan, ayan. Amen. Ito pa. Sabi niyan, sabi ni Jaira, ha. Hello po, just kidding po. Pogi kasi talaga si Daddy. Ayun. Tiyak ko, maganda si Jaira. Maganda siya. Wow. Ang height niya ay 5'9". 5'9". Na babae. Kanino po nagmana? Sa lolo niya. Sa lolo. Ang Kasi taas, ang tatay ko ay sundalo. Ang tangkad, 5'9". tangkad. Sa babae? 6'footer ang papa ko. 6'footer. Oo. Ang asawa niyo po? Ang asawa ko, siguro nasa 5'1" lang siya. 5'1". 5'1" lang siya. Nagmana sa lolo. Oo. Wow. At eto na, balik ulit tayo sa kwento. Ngayon po, doon po sa nalusutan nyo sa work, kailan po pumasok si Mrs. sa buhay nyo? Pumasok si Mrs. sa buhay ko nung ako ay nag-full time na sa ministry. Matagal pa. Matagal Teka pa. po, liliwanagin natin para hindi tayo maligaw. 25 kayo na regular sa Stanford. Hanggang kailan po tumagal kayo doon? Umabot ako sa Stanford ng almost 6 years to 7 years 7 years bago magsara. bago magsara. Hanggang sa pagsara. Pastor, nung pong kayo ay kasagsagan, kasi po, kilala ko po yung company na yan, na mataas magpasweldo. So ngayon po, yung kayo ay single nung panahon na yan, kasi 30 plus na kayo nag-asawa.
Ano pong ginagawa niyo sa sweldo niyo? Kayo po ba'y tumulong sa magulang niyo? Tumulong ako sa magulang ko, every month, binibigyan ko siya ng 1,000. Every quincenas, katapusan, binibigyan ko siya ng 2,000 pesos. Wow. And then, Malaking pera na po yan, no? And then, yung aking kapatid na babae naman, binibigyan ko siya ng matrikula niya. Ako nagpapaaral ng 1,000 pesos matrikula niya. Matalungin po pala kayo. Tapos noon, every quincenas katapusan, binibigyan ko siya ng 400 pesos. 400 Isang buwan. pesos. At pastor, yung pong pagtigil nyo sa Stanford na yan, yung inyong relasyon ba sa mga women, Nawala nagpatuloy? na. Hindi na nagpatuloy. Anong edad po kayo nawala yung mga yan? Yung siguro, ang mga edad ko, mga 33 years old na. Humaba rin, ano? Oo. 25 to 30. 33 years Oo, old. 33. Oo. Nung pong kasagsagan ng pagkita nyo, nagkaroon kayo ng magandang sweldo, ito po ba ay nasamahan din ng iba-ibang layaw Nasamahan din ng layaw. ng layaw? Oo. So wala pang pumapasok na pusong ng Kristyanismo, yung pong paniniwala sa ating Yesus. Wala. Nung panahon na yan, wala pa. Talagang pa. puro sa mundo. Puro mundo. Nakapokus. Nakapokus. Yun. So talaga pong 33? Para pong may naalala ko, edad po ng Panginoong Jesus. 33. Nang siya'y Nag-ministry. ministry. Sige po, pag-uusapan natin to. So, edad na 33, so, kayo po ay na-develop na yung self-esteem, pero sa babae, kayo po ay naging pumasok na yung mga curiosity, yung mundo para matikman. So, sa ngayon po, sa pagpasok nyo dun sa mga bisyong yan, hindi naman bisyo, ngunit layaw na tinatawag. Layaw. Kayo po ba ay nakapag-isip, mag-iipon ako, mag-i-invest ako, mag-iipon ako ng pera para sa kinabukasan? Nakapag-ipon po ba kayo? Kasi single kayo eh. Kung tutusin talaga, nung panahon na yun, na-convert ako na maging isang Christian, born-again Christian, nakapag-isip ako. Nung na-convert kayo? Na-convert na ako. Nakapag-isip ako na mag-ipon ako. Kaya may trabaho na po kaya? Wala na. Yung 1985, nag-shutdown ang company ng Stanford. 1986, totally shutdown ang Stanford Microsystem. Ang nangyari noon ay nakapag-ipon ako, kaya lang, ang iniipon ko ay umabot lamang ng 2 months lang. 2 months na naipon nyo? Naipon ko. Oh. Mga almost 6,000 pesos. Yun po ba'y malaki na nung panahon na yun? Malaki na. Malaki na. 6,000 pesos. 6,000 pesos. Yun lang ang naipon ko. Amen. So, bali pastor, yung by the time na kayo ay yung pagsasara na ng Stanford. Oo. So, edad po nyo ay 33. 33. Ngayon, na-convert kayo Oo. as Christian. As a Christian. At sino naman po ang share sa inyo? Babae rin. Babae din? Oo. Oh. Paano niyo po nakilala siya? Paano kayo nasharean? Kasi po, ang panahon na yon, meron akong kaibigan, si Merle Dicanda. Isa siyang secretary, executive secretary sa isang company. Okay. Mahilig siya sa layaw, pumupunta sa bar, pumupunta sa club, manginginom siya, mahilig siya sa society. Ako naman, mahilig din naman ako sa ganun. Nung panahon na yun, paglabas ng trabaho, yayayain niya akong pumunta sa club, pumunta sa ganyan, magiinuman kami. Oo. Tapos noon, dumating ang puntos na ako ay niyaya niya. Sabi niya sa akin, meron tayong happenings ngayon.
Mag-i-enjoy tayo. Alam ko na yun eh. Oh. Alam na. Alam ko na yun. Alam na. Kung saan na kami pupunta. Alam na. Alam ko Nako. na yun. Mga kaabangers, alam na raw. Mga kabataan, huwag pong gagayahin. Yung alam na. Alam ko na Pero, yun. meron pong magandang transformation, di ba? Oo. Magabang po tayo. Ayan, samahan niyo pa po kami. O sige po, Pastor, tuloy ang kwento. Pagkatapos noon, 3:00 ng hapon, tinawagan niya ako sa office. Aha. Sabi niya, Je, Mhm. may lakad tayo. Yun. Sabi ko, okay. Hintayin mo ako, lalabas ako ng 5. Sabi ko. Oo. Pagkatapos noon, pagdating ng 5 o'clock, pagbukas ng elevator, nandun na siya, nakaabang sa akin. Ba? Punta muna tayo sa bahay, sa Makati. Mm-mm. Ngayon, sige, punta muna tayo sa bahay kasi magpapalit lang ako ng aking uniform. No? Galing siya sa work niya. Oo. Ay, sige. Pagdating doon sa bahay, sa Makati, sabi ko, di ka na, tagal-tagal mo naman, alis na tayo. Oo. Sabi ko, punta na tayo doon sa pupuntahan natin. Oo. Hindi, pupunta tayo sa trip to heaven. Anong trip to heaven? Talagang trip to heaven talaga yun? Oo, masarap doon. Sabi ko, di ka na, punta na tayo doon. Pupunta tayo sa trip to heaven. Maghintay ka. Diyan ka muna. Maghintay, magbibihis lang ako. Sige. Pagbaba niya, ito sasabihin ko sa'yo, Jesse, Oo. itong trip to heaven. John 3:16. So God so loved the world, He gave His only begotten Son. Umatin po kay fellowship. Whoever believe in Him should not perish but have eternal life. Ha? Pupunta tayo sa fellowship. Sa Bible study ngayon, Mga sa BB kaabangers. Soleven, sa Cubao. Ay, nakubaw pa. Tayo ko, ay, naku! Mga Sabi kabangers. ko, Pastor. ayoko to sa isip ko, ayoko to. No. Ang isip ko po, alam na, madumi ang isip ko. Oh, Diyan 316 po pala pupunta, fellowship. oh, sa fellowship, Ayun. pupunta. Ayan, sa fellowship. Sumama naman kayo. Kasi, ayoko masaktan eh. Babae. Babae. Akala nyo, yayayain kayo kung saan, ha? Oh, saan? Yun! Yung pala, huli ka. Huli ako. Huli ka ng Panginoon. Kasi nahuli din siya ng Panginoon dahil may nag-share din sa kanya sa 700 Club. Sa 700 Club. So sa madalit salita, kayo sumama sa kanya. Sumama ako sa kanya. Fellowship. Doon po ba kayo na born again? Hindi pa. Hindi pa. Nagtagal pa. Ibig sabihin, naglaro lang ako. Ano lang, try lang. Sumama lang. Sumama lang. Kasi akala nyo, okay na. Okay na. Yung pala, fellowship. Fellowship. So, yun po, nagtagal po ba ito? Itong ganitong, umatin-atin kayo? Umabot ng 3 months. Dahil sa katyagaan niya. Lagi Oo. nag-aabang. Lagi nag-aabang, 3 months, sinamahan nyo. Oo, Hindi pa rin kayo na-born again. Hindi pa rin na-transform yung inyong Hindi pa rin. faith. Hindi pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. And, hindi po ba dumating sa punto na kayo ay hinihipo na ng Diyos ng 3 months na yan? Wala pa rin. Wala pa rin. Ngayon, kailan po pumasok itong pagiging seryoso nyo na kayo ay mahipo ng kapangyarihan ng Diyos? 1 taon. 1 taon pa. So nakapaglaro pa kayo? Nakapaglaro pa ako. Nakapaglaro pa. Amen. So dumami pa yung mga relasyon nyo? Ibig sabihin, hindi pa talaga ako na-convert ng totally. Oo, at the age of 33, wala Kasi pa. wala pa. Ang nangyari sa akin, naglaro pa ako sa Panginoon. Naglaro pa. Umaatin ako ng Bible study, Oo. pero wala sa puso, wala sa isip. Ayun. Sinasakyan ko lang siya. Mm-mm. Ibig sabihin, pinaglalaroan ko lang siya. Para wag lang siyang masaktan. Oo, yung inyong kaibigan. Yung kaibigan ko. Dahil may gusto po kayo sa kanya? Oo. Ayun, kaya kayo sumasama kayo. Sumasama ako. Tanong ko lang po,
kayo po ba'y nagtapat? Hindi ako nagtapat sa kanya dahil ibang kanyang pananaw. Para akong nagkaroon ako ng naghinawa ako. Ang hinawa. Oo, naghinawa. Kasi sabi niya, gusto rin niya makapangasawa, Jew eh. Hudyo? O Jew, gusto niya raw. Israel. Parang na-block ako. Kaya hindi ko na tinuloy. Hindi kayo nag-try. Hindi na ako nag-try. So, sa hindi nyo sa pag-try na to, umiwas na kayo. Ibig sabihin, doon ako na nakaramdam ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Tumalab din. Tumalab din. Dahil sa pagtsatsaga niya. Pagtsatsaga niya. So, tama ang sabi ng Panginoon. That your work for the Lord will not turn void. Void. Kasi yung natanim, hindi yan basta-basta mawawala. Hindi mawawala. Meron palang pagtalab. Oo. So, ngayon po, dun din sa church na yon nakasama yung babae. Yung pag-araw lang ng Miyerkules, dinadala ko niya sa BB Sullivan. Pero kung tutuusin, yung babae ngayon, naka-attend siya sa Manila Bethel Temple. Cathedral of Praise ngayon. Mm-hmm. Doon din ako umatin. Kasama namin siya doon. Kasama nyo. Hanggang ngayon? Hindi na. Nung nung panahon lang. Nung panahon na yon. Mga kaabangers, kaya tayo po na meron pong niyayaya ay wag po tayong mapagod. Kasi po, tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Wag po tayong manghinawa na ma-share ang kagandahang loob ng Panginoon. Ma-share ang kanyang salita. Yaya po tayo ng yaya na kahit na umayaw man, yaya pa rin. It is because God is working Amen. behind the scene. Amen. Sa narinig po natin kay Pastor, akala niya, hindi tatalab at naglalaro-laro lang, ngunit gumagalaw ang Panginoon. Amen. 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 Iyon. At ngayon po, ano pong edad yon nung kayo ay tumanggap sa Panginoon? Siguro po, mga 35 years old na ako. 35 years old na. So, nung 35 years old na, wala kang karelasyon nun? Wala. Wala na rin kayong trabaho sa Stanford? Wala na rin. Kasi nawala kayo sa Stanford ng 33. 33. Pagkatapos yung 33 mo, dumaan pa yung isang taon para kayo mahipo. Tapos 35. 35, doon ako nag-full-time sa Panginoon. Doon kayo nag-full-time sa Panginoon. Amen. Kwento niyo po sa amin, sa mga kaabangers para marinig, yung pong, ano po ang naramdaman nyo nang kayo ay hipuin ng Panginoon at the age of 33? Nang 33. Yung po ba ay tuloy-tuloy na? Seryoso na po ba yun? Yung 33 years old ako, medyo dahan-dahan pa lang ako nagmamature. Dahan-dahan pa lang ako nagmamature. Pagdating ng 34, matindi na yung impact sa akin. First love ko sa Panginoon First love ko yun. Tapos noon, pagdating ng 35, na-involved na ako sa ministry. Ano po yung unang ministry niyo? Ang ministry kong una ay sa mission. Mission. Ano po bang mission to? Mga lugar na pinupuntahan mo? Or? Pumunta ako ng Sambales sa mga ita. Sa mission. Tapos, na-involved ako sa isang church sa Nueva Ecija. Nueva Ecija? San Antonio, Nueva Ecija. Umabot ako ng 2 taon doon. Mga 1 taon doon sa mission. Amen. Doon. Pagkatapos noon, binalik ako ng Diyos sa Maynila. Doon ko na-meet ng asawa ko. Wow. 1987. 1987 at the age of 35? Doon ko siya Wow. Diyan sa church? Sa church. Ano pong church yun? Sa Bethel? Hindi po.
Yung 1987, nagtayo na po ako ng sarili kong church. Nag-independence po ako. Nag-independent kayo. Kailan po kayo na-ordain? At, saan? Na-ordain ako 2007. 2007. Mm. 2007 kayo po ina-ordain. At ito po ay saan church? Doon po sa Family Christian Church sa sa Abuzahi Ashanti, West Ghana, Africa. Paano po kayo nakarating doon? Kwento niyo po, Pastor. Parang ang layo. Oo, ang layo. Ang layo, Africa, oo. Kasi since 2007, nagpapastor na ako dito sa Maynila, sa The Messiah Christian Fellowship, na itinayo ng Diyos para sa akin. At pagkatapos noon, pagdating ng 2007, nakapunta ako ng Ghana, Africa. Ng Ghana, Africa. Nag-mission kayo doon. Nag-mission ako doon. Tapos, doon kayo in-ordain. Tapos doon ako in-ordain. Na-ordain na ako nung ako'y nagpastor sa Manila Bethel, tapos nagka-graduate na nga ako. Oo. Pero in-ordain ako doon sa Ghana, Africa. Kasi po, kayo po ay nag-Bible school po kayo. Oo. Yun. So, ganun po ang nangyari. Wow, ang galing ha. Parang ang layo, lumipad pa kayo Lumipad pa ako. Mission muna. Oo. Oo. Ang picture ko po ay ito. Hindi po natin makikita yun sa kanina po. Di bale. Sige. Ano po yan? Ngayon po, sa inyong pong nakilala nyo na po at the age of 35 ang inyong asawa. Oo. Ayan. Yung pong simbahan na yan, sa inyo na. Oo. Umati na-invite mo ang asawa mo. Mismo bahay nila yun. Mismong bahay nila? Oo. Nag-Bible study kayo? Nag-Bible study kami doon. Tapos, ayun. Ayun. Doon nyo nakilala yung misis nyo. Siya yung secretary ko. Siya yung teacher. Kasi ang asawa ko ay teacher po siya. Teacher. Graduate po siya ng teacher. Paano po kayo napunta doon sa bahay nila? Kayo ang pumunta ron? In-invited lang ho ako. Invited. Ng guest speaker. Nag-speaker po kayo doon. And then, napansin nyo na merong kislap ang mga mata. Okay, slap ang mga mata. Sino po ngayon ang nanligaw po ba kayo? Ang ginawa ko doon, ibang klase. Ano naman Ang po? panlilikaw. Paano po yan? Pinakita ko niya muna sa kanya kung gaano ko kamahal ang Diyos. Yun. Nilagwagawin ko siya sa Panginoon. Iba na tong style na to, ha? Ah, Na to? Kagalang-galang style para sa Panginoon. hindi yun na yung katulad nung dati. Oo, hindi na. Kasi pag ikaw ay nasa church, pag ikaw ay nangangaral, nagtuturo, talagang pogi ka sa paningin ng mananampalatayay. Oo. Talaga pong totoo yung sinasabing, pag po nanliligaw ang isang pastor, pastor lang ang malakas. Ang sakalam. Sabi po sa Facebook, pastor lang ang sakalam. Kasi kakaiba po, pag pastor, ang nanliligaw, yung pong magigitara, kakanta, o kakaiba na po ang dating. Kakaiba ang dating. Kahapon po, nanood po ba kayo? Iba po ang dating, Pastor Mike. Talagang pogi-pogi ang pastor. Oo. Ito, nahuli nyo agad ng na alam nyo na. Alam ko na. Na nadidiscern nyo na siya ang aking mapapangasawa. Yun. Ang galing. At nagtagal po ba yung panliligaw na ito? Bali, umabot lang po ng 3 months. Ng 3 months. Ayan. So, okay na rin, no? Okay na rin. 3 months? 3 months. Maganda na yung gap na yan. Oo, kasi siyempre, hindi basta-basta yan kasi churchmate yan. Churchmates kasi. Oo, tapos yan kagalang-galang. Dapat igalang. Dahil kayo, pastor. So, lumagay kayo sa ayos. Amen. Ayan. So, pastor, ngayon, ito po ay seryoso na. At kayo po,
kailan nyo po siya niyayang lumagay sa tahimik? Na mag-asawa na po kayo. Nagtapat na po ako sa kanya. Sabi ko, mahal kita. Mm-mm. Ay siya naman po, ay sinagot naman niya ako. Oo, mahal Oo. kita. Hindi na po nagtagal, Mm-mm. dahil medyo may katandaan na rin kami pareho. Oo nga, 35, no? Oo, Opo. kinasal kagad kami. Oo, kinasal. Oo, kinasal na po kami. Amen. At sa pagkakasal na, sa pag-iisang dibdib niyo po, ito, kayo po ba ay nabigyan agad ng supling? Hindi pa. Ay, hindi pa. Ilan taon pa po? Siguro, dumating po ng purpose na hiningi ko yun sa Diyos. Ay, binigyan naman po kami. Bakit po ba? Nagtagal? Nagtagal po. Nagtagal na walang anak. Oo. Ito po si Jaira ngayon. Oo. Jaira, hello. Ikaw pala ay solo. Oo, solo siya. Hindi ko pa po nag-request kay Daddy. Walang kapatid. Alang kapatid. Oo. Si Jaira ay pinagbala. Ilang taon na po si Jaira? 21 years old na po Ah, siya. 21. Going to 22 years old. Eh si Jaira po ay tapos na. Second year college na Second year. Ano po ang tinitake ni Jaira? po. SR, SR. Ano po ang SR? Human Resources. HR. Human Resources. Okay. Amen. So, si Jaira ngayon po ay lumaki nasa church. Nasa church. At kasama niyo siyang Oo. nag-work. Nag-work. Siya ay doon sa church. Kayo po, Oo. magpamilya. Magpamilya po. Wow, solid. Oo. Kaya napakaganda. At si Jaira naman po ay talagang lumaking maayos. Maayos naman. Naaayon Ayan. Okay sa naman. kagustuhan ng Panginoon. Lumaking masunurin. Masunurin. Yun. Amen. Kasi alam na, kayo na po ang pastor, alam na gagawin. Hindi na yung maglalaro pa sa mundo. Yung Hindi mahirap yan no? Oo. Oo. Lalo na, nag-iisa, babae. Oo. Ano? Mahirap talaga. Isang Oo. babae lang. Siguro po, lagi kayo nananalangin. Oo, araw-araw. Pagpasok nun sa school, Oo. Lord, gabayan Lord. niyo po. Pag umalis, luhod. Oo, luhod. Kasi nag-iisang babae, Ah, nag-iisa pa. Oo. Ayan. Kaya, mga kaabangers, mga magulang, tayo po, mga magulang, ay talaga pong mananalangin araw-araw, minuto sa pag-alis ng ating mga anak. Sa pagpasok pa lang, sila ay gagabayan upang sila ay makauwi ng matiwasay. Ayan. So si Jaira ay napalaki ni Pastor ng maayos. Kaya si Jaira ay pinagpala kasi ang daddy ay pastor, ang mommy ay manggagawa. Nagpastor po ba ang asawa? Pare siya yung assistant pastor ko. Assistant pastor, ayan. Amen. Ngayon po, pastor, sige, okay lang po. Ngayon po, pastor, sa inyo pong pag-journey dito sa buhay pagpapastor, ano po ang maipapayo natin sa mga nakikinig, mga kaabangers, upang makapagpatuloy at upang ang ating buhay paglilingkod ay samahan ng banal na espiritu. At bago niyo po yan sagutin, Pastor, yung topic nyong renew and change. Oo. Ito po ba ay pumasok nang tanggapin niyo ang Panginoon nung naging pastor kayo? O ano po ang malaking pagbabago na naganap sa buhay niyo na masasabi niyong ako'y binago ng Panginoon? Kung tutusin po, nung tinanggap ko si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nakita ko na yung pagbabago. Yung dati kong ginagawa noon, ako'y wala pa sa Diyos, ay hindi ko na ginagawa. Pangalawa, nakita ko yung kilos ng Panginoon sa buhay ko. Kilos ng Panginoon sa buhay ko. At nakita ko yung kanyang direction, yung kanyang gabay sa buhay ko. Amen. Kaya kung tutuusin ay meron talagang tunay na pagbabago. Wow. At
ang paglilingkod sa Diyos hindi para tinapay na kinain mo, napaso ka dahil sa kape at niluwa mo. Niluwa. Hindi ganon. Mm-mm. Talagang paglilingkod sa Diyos ay talagang buhay, no, na ino-offer mo sa Panginoon as a Amen. living sacrifice talaga. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay ito ay kaakibat na ito ng ating buhay. Amen. Siya ang first priority natin. Oo. Bagamat maraming trial, Oo. pagsubok, alalahanin Yes. na darating talaga. Pero, don't give up. Mm-mm. Patuloy pa rin tayo sa Patuloy Panginoon. pa rin. Amen. Ano po ang unang-una pong struggle sa buhay nyo o mga kayo po ay nahirapan o nagsisilbing bakod upang kayo magpatuloy sa pagiging pastor? Meron po ba kayo naranasan na paghihirap o hindi smooth ang tinatahak ng pagiging pagpapastor? Marami. Magbigay po kayo mga kahit dalawa. Ano po yun? Una, ang pagpapastor ay talagang maraming masalimuot at talagang very hard, talagang matindi talaga ang paglilingkod sa Diyos at pagpapastor. Ibig sabihin, ang dami mong pakikisamahan na iba-ibang klaseng ugali, Oo. iba-ibang mga tao, iba-ibang pinagmulan, iba-iba ang custom ng kanilang pamumuhay, ugali. Tutuusin ikaw yung nag-a-adjust ka at nakauunawa ka sa iyong mga nasasakupan. Pero napakahirap na magmapulate o mag-aruga, mag-disciple sa tao. Napakahirap talaga. Opo. Nagmahal ka, hindi ka naman mamahalin. Nagbigay ka, hindi ka naman bibigyan. Nag-aruga ka, hindi ka naman aarugayin. Lahat ng bagay na ganun ay dadanasin mo bilang ikaw ay isang pastor na nangangasiwa sa iyong mga nakakasukupan. Pero, sa Diyos, hindi ka man niya iiwan, hindi ka man niya pababayaan. Malalaman mo naman ang tunay na ibinigay ng Diyos sa iyo eh. Yung taong nagpapasakop. Oo. Yung mga taong sumusunod. Tama. Yung mga taong nagbe-bless sa'yo. Yung mga taong hindi ka iiwan. Pero ang pagpapastor, kung hindi mo calling ang pagpapastor, huwag ka na magpastor. Oo. Baka mag-give up ka lang. Amen. May nabasa po ako dito, Pastor. Ang sabi po ni Sis Jonalyn, wag po tayong mapagod, tayo po ay magiging gaya ng agila. Ayan. Kasi may nagpakapagod din po sa atin. Amen. Ayun. Amen. Kaya po, talaga pong, kahit naman po, anong tawag dito? Ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po ng Biblia, walang, anong tawag dito? Naniniwala sa propeta, sa kanyang sariling bayan. Totoo yan. Naranasan niyo po ba yan? Oo. Yung mga yun sa pamilya, The first mga kaibigan, persecutor ko, father ko, father mo. mabili ko. Oh. Sila yung unang persecutor ko. Kasi nag-change nga ako eh. Mm-mm. Nagbago nga ako eh. Hindi lang, ang pananaw nila, nag-change ako ng relihiyon, sekta o denomination. Mm-mm. Ayaw nila. Ayaw nila. Ayaw nila yung magbabasa ka ng Bible. Mm-mm. Ayaw kayong mananalangin. Ayaw na ka Wow. pupunta sa church. Ayaw nila yung ginagawa mo. Ginawa sa akin ng father ko, pinagbuhatan ako, Oh, ginulpe ako, itinakwil ako sa ano ba bahay. yan? Ginulpe ako. Grabe. Yun ang naranasan ko. Kasi parang style military kasi siya. Ang Kasi gusto niya, sundalo, gusto niya. Oo. Kung ayaw, ayaw niya. Ano po sabi ng magulang niyo, nanay niyo?
Sabi ng mother ko ay ganito, pagmasdan mo yung anak mo, di ba ang laking pagbabago niya? Hindi na siya tulad ng dati. Oo. Pagmasdan mo, wala namang ginagawang masama ang anak mo. Oo. Pinalalayas mo, ginugulpi mo, pinipesikot mo. Masama ba yung ginagawa niya? Tumutulong pa nga niya sa atin. Oo. Doon nahipo ang pata ko. Yun. Merong butit po ang magulang, ang ina ay nakaunawa. Nakaunawa. Oo. Kasi yung ibang magulang, parehas ayaw no? Oo, ayaw. Nanay at tatay. Oo. Pero buti po, may namagitan doon sa ayaw ng iyong ama. Ayaw. At doon na hipo ang ama. Amen. Amen. Ayun. Napakalaki po talaga. Una talagang persecutor yan. Ang pamilya. Pamilya. Talaga naman pong makakarinig ka ng hindi maganda sa pandinig. Kaya tayo mga naglilingkod sa Panginoon ay patuloy at patuloy lang tayong maglingkod sapagkat darating ang panahon, darating ang araw na ang ating buong pamilya at ang ating mga kaibigan ay makikita ang kalooban ng Diyos sa paggalaw mula sa atin na tayo kahit hindi natin sila yayain, ngunit sa ating mga magmamanifest sa ating mga gawa, sa ating mga pagsasalita, yan ang makikita nila at sasabihin nilang tama ang iyong tinatahak. Amen. Amen. Kaya pastor, kayo po, kasi po sa edad nyong, ilan na po kayo? 68. 68, ay patuloy pa rin po ang Patuloy inyong pa rin. pagpapastor at ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Ngayon po, ano po ang maipapayo natin sa ating mga kaabangers, sa mga naglilingkod sa Diyos, na sila ay ma-encourage na magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos? Bigyan niyo po sila ng word of encouragement. Ang pagmamahal sa Diyos, pag ito'y naitanim sa puso ng isang tao, na totoo, ma-overcome nila ang lahat sa buhay nila. Kaya sabi sa Bible, mahalin mo ko ng buong puso, buong lakas, no? Buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Mahalin mo ang kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yun ang magbibigay ng isang daan kung bakit napapagtagumpayan mo ang mga masilimuot na dinaraanan ng buhay mo sa paglilingkod sa Kanya. Isa pa, paghawakan mo yung promise niya. Kasi sa promise niya, hindi niya yung ibabali, hindi niya yung tatanggalin. Pangako niya yun. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. Sabi niya. Kaya nga yung sabi doon, no, katulad ng agila, na lumilipad na hindi sila napapagod. Amen. Basta paghawakan mo lang yung Word of God, yung mga promise niya, talaga naman tutuparin ng Diyos yun sa buhay ng bawat naglilingkod sa Kanya. Amen. Kasi po, Pastor, yung mga ating sa paglilingkod po, dumarating ang unos. Totoo yun. Madara yung unos. Oo, dumarating yung mga persecution, dumarating. tribulation. Ano po kaya ang sa pagranas nilang yon, sa pagranas ng mga na naglilingkod, alam niyo po ba, sumagi sa isipan ko, Pastor Dong. Pastor Ramey. Pastor Ramey. Oo, talaga naman pong pag nakikinig po ng salita, ng kwento, ng patotoo, buhay patotoo, talaga pong na-energize muli ang buhay paglilingkod dahil sa isang katayuan po ni Pastor Dong, siya nga patuloy at patuloy. Tayo pa kaya na buo. Kaya po nagbibigay lakas
ang mga nakikita sa pabuhay ni Pastor Dong. At sa inyo na kahit na ma-persecute ng ama, ngunit hindi gumawa ng paraan ng Panginoon upang maunawaan ng inyong ama ang inyong tinatahak na paglilingkod sa buhay. Kaya, Pastor, tayo po ay sa buhay nyo po, nakikita po namin na talagang kahit na po medyo madilim ang pinagdaanan natin, na mayroong bang mga laro ng dala ng kabataan, ngunit iba na po ang nakikita ko po sa inyo, sa inyong pagsasalita, yung patotoo ng inyong anak, talaga pong really, you are being renewed, you are being changed. It is because of the Word of God. Amen. So now, Pastor, bigyan po natin ng parting word dahil po, napakabilis po ng oras. Pero tayo po ay hindi ito huli. Amen. Ngunit ito ay masusundan pa. Amen. Kayo po ay aming i-inform na maigis muli sa ating daily life sharing. Amen. At iniimbitahan po namin kayo sa daily life sharing, sa aming kape. Amen. Na pinag-usapan natin. Amen. Kayo po ay dumalaw dito po sa aming kape at pandasal. Sabihin niyo po anong araw. Tayo po ay magsasama-sama. Amen. Kaya kailangan po natin ng material. Meron pang video. Amen. Meron pa po lang video na kailangan natin panoorin. Sige. Meron pong surprise video. Amen. Amen. So, sige po. Amen. Hello everyone. So, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jaira de los Reyes, anak po ni Pastor Jess. As requested po na mag-surprise video ako kay Papa, kahit medyo nahihiya po ako. But here it is. So, hello Papa. Sino po ba si Pastor Jess sa amin? Hello everyone. So, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jaira de los Reyes, anak po ni Pastor Jess. As requested po na mag-surprise video ako kay Papa, kahit medyo nahihiya po ako. But here it is. So, hello Papa. Sino po ba si Pastor Jess sa amin? Si Pastor Jess po ay isang mabuti at mapagmahal na ama. Ganon din, isa rin siyang mabuting may bahay sa mama ko. At gagawin niyang lahat para sa amin. Siya rin po ang aming spiritual father na nagdala sa amin kay Christ, at ngayon sabay-sabay po kami na nagpupuri at sumasamba para kay Lord. Ano po yung message ko sa kanya? Ang message ko sa kanya is patuloy pa tayo na magsamba Papa. Sasamahan ka namin sa kung ano man yung mga magiging desisyon mo sa buhay. Susuportahan ka namin sa kahit ano man na aspeto o ano man ang tahakin mo. Hindi kami mawawala sa tabi mo, at patuloy kaming nandito nakaalalay at nakagabay sa mga landas na tatahakin mo. Ganon din sa pagsuserve mo kay Lord, nandito kami nakasuporta at sabay-sabay tayong sabay tayong aawit at sasamba para kay Lord. Ano pa ba? Yung sa health mo, Papa, huwag ka na masyadong ma-stress. Sa ubaya mo na lang yan kay Lord. At hayaan mo na si Lord yung magbigay ng mga solution sa problems natin. Yan lang po. Bye. I love you, anak. Iyon. Yan, Pastor. Ang iyong anak na si Jaira. Ayan po. Ang anak po ang magsasabi kung gaano kabait ang ama. Makikita yan. Kung hindi, sasabihin niya, ang ama ko hindi
Hindi maganda. Pero sa kanyang pagsasalita, you are really a father Amen. and a pastor to her. Talaga naman pong pinagpala na si Jaira dahil kayo ang naging magulang niya na nagdala sa kanya sa pananampalataya kay Kristo. Amen. Ngayon, Pastor, bago mabilis po ang ating mabilis po ang oras. Ngayon, kami po ay hihingi sa inyo ng panalangin. Amen. Okay. Para po sa kabangers, sa daily life sharing na naging daan para kayo ay makapagniig dito sa daily life sharing. Sige po, kami po ay ipanalangin nyo ang ating mga kaabangers. Sige, Amen po. tayo po ay manalangin. Father God, in the name of your Son, Jesus, and the Holy Spirit, marami pong salamat, Ama, sa talakayang ito at nagbigay ito, Ama, sa amin ng kaalaman at karunungan sa bawat nakikinig ng iyong mga mensahe. At alam namin, Ama, na ang mga life testimony ko ay magiging isang daan sa ikatitibay, ikatatatag na kanilang mga pananampalataya. At sa pamamagitan nun, makakapagpatuloy sila, Ama, sa paglilingkod sa iyo. Bagamat may mga pangako ka na ibinibigay sa amin, tunay nga, Ama, ito'y aming pinaghahawakan. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Bawat pamilya, bawat anak, bawat kabuhayan, at bawat ministry namin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, sapagkat yan ang pangako mo sa bawat anak mo. Maraming salamat, Ama, sa gawain ito. At alam ko, Lord, paunlarin mo pa, paramihin mo pa ang mga nakikinig sa programang ito. Amen. At tunay na gamitin mo ito ng kasangkapan sa buong mundo, Panginoon. Hipuin mo mga puso ng mga tao upang ito'y maging isang buto na natanim sa puso nila upang sila ay maging tunay na mananampalataya sa iyo. At alam ko, Ama, ang aming sharing sa oras na ito ay ito'y naging isang pagpapala. I-bless mo, Panginoon, ang lahat-lahat ng mga anak mo. I-bless mo ang Hub Ministry. Amen. I-bless mo ang bawat mananampalataya. I-bless mo ang bawat pamilya. I-bless mo ang lahat ng manggagawa. Even Pastor Lord, i-bless mo ang kanyang pamilya. Amen. And the head of the pastor, Lord, i-bless mo. Ingatan mo siya. Balutan mo siya ng dugo ni Jesus. Cover mo, Panginoon, ang divine protection. At ibigay mo, Ama, ang nasa ng puso niya upang malugod ka at maparangalan ang iyong pangalan. Bigyan mo pa sila ng mahabang buhay, Lord, ang mga pastor. At ganon din ang namumuno sa church na ito. Marami pong salamat, Ama. Binabalik ko na sa iyo ang lahat ng kapurihan, kawalatin at karangalan. Sa ngalan ng anak mong si Jesus, tayo at magsabi ng Amen. 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 Salamat po, Pastor, sa iyong pagpapaunlak sa amin. Amen. Pagpalain din po kayo at ang buong pamilya. Nawa, kayo po ay patuloy at patuloy na bigyan ng Panginoon ng kalakasan upang siya'y pagsilbihan. Amen. Amen. Maraming po salamat. Mga kaabangers, salamat po sa inyong pagsama. Salamat po. Bukas pong muli, kita-kits po tayo. 2 o'clock to 4 p.m. Daily live sharing. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. God bless!